Kahapon nga itong kaganapan na ito mga marikoy at nauna nga gumising sa akin yung panganay ko, aroy ah. At nagising na nga lang ako mga marikoy sa liwanag ng ilaw at pagising ko nga, ayan nga tagapagsaing na rin pala siya. At ganito lang naman yung itsura ko mga marikoy pagkagising ko, o diba? Pupungas-pungas pa. At sobrang galak naman ng nanay mga marikoy dahil may kusa nga yung panganay ko na magsaing. Bali ngayong araw kasi mga marikoy ay sabay-sabay nga silang tatlong pumasok ng maaga. Bali na bago kasi yung schedule ng panganay ko mga marikoy dahil dati nga ay panghapon nga siya at ngayon nga inilipat na nga rin sila sa pangumaga dahil napakainit talaga sa hapon. Bali kaming dalawa pa lang ang gising dyan mga marikoy at yung dalawang estudyante ko pa nga ay tulog pa. Bali sa oras na yan mga marikoy ay 4:45 pa lang na madaling araw. Bali nag-alarm nga ako mga marikoy ng 3:30 ng madaling araw tapos pinatay ko na tulog ulit tapos nag-alarm naman ulit ng alas 4 tapos pinatay ulit kaya hayan tinanghali ng gising. At buti na lang talaga mga marikoy yung panganay ko ay may kusang magsaing kaya naman nagluluto na lang ako ng ulam nila. At dahil nga tinanghali na nga ng gising mga marikoy at aligaga na nga rin sa mga gagawin dahil alanganin na nga rin sa oras kaya hayan madali ang luto at nagprito na nga lang rin ng itlog. Hindi na nga rin ako nagluto ng ulam sa babaunin nila mga marikoy dahil sa ngayong araw nga ay hindi ko nga sila pababaunan ng kanin. Kaya naman ang ginagawa ko mga marikoy ay dinamihan ko na nga rin yung almusal nila para nga mabusog sila at hindi sila magutom doon sa eskwelahan. Maaga din naman kasi yung labasan mga marikoy kaya okay lang na wala silang baong kanin. Ngayon kasi talaga mga marikoy sobrang init naman talaga sa loob ng eskwelahan nila kaya madalas talaga ay modular sila. Anyways, ayan nga at sinamahan ko na nga sila doon sa tawid mga marikoy dahil sasakay na nga sila ng jeep. Bale yung kuya nga pala nila mga marikoy ay nauna nga umalis kanina dahil maaga nga ang pasok noon dahil meron pa nga silang practice ng sayaw. Tapos eto, pagbalik ko naman sa bahay mga marikoy, nagtimpla kaagad ako ng kape ko. At kahit nga init na init yung pakiramdam ko dyan mga marikoy, talaga namang hindi mawawala talaga yung kape. Hindi kasi talaga kumpleto ang araw mga marikoy kapag hindi nakapagkape. Bali nagsandok na nga rin pala ako na pagkain ko mga marikoy dahil mamaya nga ay mamalengke nga kami. At medyo nagutom na nga rin ako ng kaunti mga marikoy dahil kagabi nga ay maaga nga kami kumain. Madalas kasi talaga kapag maaga nga kami kumain ng hapunan mga marikoy ay nagugutom ako pagdating ng umaga. Tapos eto, pagkatapos naman namin magkape ni parikoy ay nagayak na nga rin pala kami para mamalengke. At kaya naman mamalengke kami ng maaga ngayon mga marikoy dahil nga meron nga magpaluto ng papaitan. Doon kasi sa bilihan ng papaitan mga marikoy hindi talaga pwede tanghali ka na pumunta doon dahil maubusan ka na. Kaso nga lang pagdaan nga namin doon sa bilihan ng papaitan mga marikoy sarado pa nga at wala pa nga lang yung natitinda mga marikoy kaya dumiretso na lang kami dito sa palengke para bumili ng dilis. Dito ako namimili ng isda at mga karne mga marikoy dahil mas mura nga dito compare nga doon sa bayan. At dito nga lahat ng kailangan mo nga mga marikoy ay meron na dito. Tapos ito nakakita nga ako dito ng dilis na malalaki mga marikoy kaya bumili na nga rin ako dyan na 1 kilo dahil siya nga lang yung nagtitinda ng ganyan. Naikot ko na nga lahat ng nagtitinda ng isda mga marikoy pero siya lang yung nagtitinda ng dilis na malalaki. Pagkatapos ko naman nga bumili mga marikoy tumawid na nga rin pala kami sa kabila para bumili ng mga gulay. Bukod kasi yung bilihan ng mga isda mga marikoy kaysa bilihan ng gulay. After nga naman namin bumili ng mga gulay mga marikoy dumiretso na nga rin kami at bumalik na nga rin kami doon sa tindahan ng baka. Anyways, meron din naman nagtitinda ng baka doon sa palengke mga marikoy pero dito talaga kami laging bumibili. Dito kasi talaga ay 100% talaga na baka yung bibilhin mo mga marikoy at walang halong kalabaw. So okay na rin kasi kami dito mga marikoy simula pa noon dahil dito talaga kami bumibili. Dito nga lang pala to sa RBQ Bakahan mga marikoy sa may Summer Wind. Ang tapat nga nitong RBQ Bakahan mga marikoy ay meron ngang peryahan. Kaya naman bago ka bumili mga marikoy ay magperya ka muna. Pero siguraduhin mong mananalo ka mga marikoy dahil kung hindi ilagot ka sa iyong asawa. Lalo na kapag natalo nga yung pambili mo ng baka mga marikoy ay humanda ka na. Pagkatapos nga namin makapamili mga marikoy ay umuwi na nga rin kami kaagad at dumating nga kami ay mga alas 7 na bali 1 oras din kaming namalengke.